Okay, magandang gabi po at magandang araw naman sa iba na patuloy natin kasama sa ganitong pag-aaral. Bago tayo magpatuloy, tayo po'y tumayo at tayo mag-alay ng pasasalamat sa Diyos. Dakilang Ama, salamat ng marami sapagkat kami po ay binigyan mo ng ganitong magandang pagkakataon. Pag-aaral na muli ng iyong mga dakilang mga salita. Ngunit bago kami magpatuloy, ibigin mo po na kami iyong patawarin sa aming mga nagawang mga pagkakasala. At nawa, Panginoon, huwag itong maging hadlang sa aming pong pagtanggap na iyong banal na patnubay. Ama, umaasa kami lubos sa tulong at awa mo po. Ang aral mo, ang kalooban mo ay mahahayag sa pamamagitan ng pagsusugo ng Espiritu sa aming puso't isipan na ito ang sa amin ay tatanglaw sa daan tungo sa kaligtasan. Ito hinihiling namin, dakip ang kapatawaran ng kasalanan sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, mga kaibigan, tayo po ay nasa paksa pa rin natin na ang ating Sabat ay ang Kristo. Ito po ay part 2 sapagkat nung nakaraan nating pag-aaral ay ating tinalakay ang unang bahagi ng paksang ang ating Sabat ay ang Kristo. Ngayon, sa ating pong nagdaang pag-aaral, mga kapatid at mga kaibigan, ay natutunan natin na mula po sa Biblia na ang araw po ng pamamahinga o Sabat ay unang iniutos ng Diyos sa bayang Israel pagkatapos na sila po ay mapalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan na rin po natin at patutunayan pa rin natin na hindi ito iniutos mula sa paglalang o kay Adan at kay Eva. Wala hong ganong utos ang ating Panginoon Diyos. Yan iniutos lang sa Israel nang sila ay mapalaya na mula sa Ehipto. Ano pa po ang katibayan sa Biblia na ang Sabat ay para lamang sa mga Israelita na pinangunahan ni Moises mula sa Ehipto nang sila'y palayain ng Diyos? Dito tayo mag-umpisang bumasa sa Deuteronomio. Ganito po ang ating matutunghayan, mga kapatid. Atin hong pakinggan ito at babasahin ko po sa inyo ang pahayag po rito sa Deuteronomio. Tinipon ni Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, "O mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibibigay ko sa inyo sa araw na ito." Papansinin niyo yung araw na ito. Ito'y kung ating iisipin, ito'y panahon ng ni Moises yan, no? Kausap niya Israelita. Hindi ang tagal na yan. Tuloy natin. Pag-aralan niyo ito at sundin. Gumawa sa atin ng kasunduan ang Panginoong Yahuwah na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. Sundin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin, ang Panginoong Yahuwah na inyong Diyos, ayon sa iniutos ko sa inyo. Alalahanin ninyo ang mga alipin din kayo noon sa Ehipto. At ako ang Panginoong Yahuwah na inyong Diyos ang naglabas sa inyo noon sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan. Kaya ako, ang Panginoong Yahuwah na inyong Diyos, ay nag-uutos sa inyo na sundin ninyo ang araw ng pamamahinga. Yan po ay patotoo ng Biblia, talatang yan, na ang araw ng Sabat o pamamahinga ay para lang po sa Israelita. Ang kausap po diyan ni Moises sa binasa po natin ay ang bayang Israel. Anong sinabi niya? Sinabi niya, gumawa ng kasunduan ang Panginoon Diyos sa atin doon sa bundok ng Sinai. Ano ang tanda ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng bayang Israel nung panahon po ni Moises? Iti yan po ang araw ng pamamahinga o Sabat.
Ang tanong, ginawa pa ito, iniutos ba ito ng Diyos sa mga ninuno ng mga Israelita? Ang sabi ho sa ating binasa, maliwanag. Na ano ang sabi? Na hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno. Kung sino man ang mga ninuno ng Israelita, hindi iniutos ng Diyos sa mga ninuno nila ang ipamili ng araw ng Sabat. Maliwanag po yan, mga kapatid. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi ang sabi, kundi sa ating lahat. Sino yung kaating ni Moises? E di ang bayang Israel na kasama niya doon sa bundok po ng Sinai. Sila lamang po ang inutusan na kanilang ipangilin ang araw ng Sabat. Isa pa po, diyan sa versikulo 15 ang sabi, alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto. Sino po ba ang kausap na tinutukoy na naging alipin sa Ehipto? Ito yan ang bayang Israel na nasa bundok ng Sinai sa tagpong yan sa Deuteronomio. Kaya ang araw ng Sabat, hindi lamang tanda ng kasunduan ng Panginoon Diyos at ng Israel sa pangunguna nitong si Moises, kundi ang Sabat ay isa pa rin paalaala sa mga Israelita, minsan silang naging alipin sa Ehipto. Kaya iniutos ng Diyos sa bayang Israel, ipangili nila ang araw ng Sabat. Hindi ho iniutos ito sa mga ninuno ng mga Israelita. Ngayon, anong pang layunin? Isa pa sa layunin. Kaya dapat talagang ipangili ng mga Israelitang galing sa Ehipto na pinalaya ng Panginoon Diyos, na dapat nilang ipangili ng Sabat. Ito, sa Exodo 28 hanggang 11, nabasa na natin noon sa ating pag-aaral, pero ulitin natin, kailangan alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang ika-7 araw, ang araw ng pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin. Ang Panginoong Yahuwah na inyong Diyos, huwag kayong magtrabaho sa araw na yon. Pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop o mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat at lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa ika-7 araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Mga kapatid, ano pang isa sa layunin ng Panginoon Diyos? Kaya kanyang inutusan ng bayang Israel, ipangilin nyo ang araw ng Sabat, ang araw ng pamamahinga. Ipinaalaala din sa kanila na ang Diyos ang lumikha sa kanila. Di ho ba? Ang Diyos ang lumalang sa kanila. Kaya, mga kapatid, malinaw na ating pong napatunayan maging sa ating unang mga pag-aaral na yan pong pangingili ng Sabat para lang po sa bayang Israel na napalaya mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Ang tanong natin, ano tawag doon sa mga hindi Israelita o hindi mga Hudyo, hindi mga Hintil? Anumang lahi na kabilang sa iba't ibang nasyon na hindi kabilang sa Israel ay kung tawagin ay mga Hintil. Alam nyo, kung ang argumento nitong mga Seventh-day Adventist, mga Baptista, na yan daw ay mula sa paglalang ay iniutos na yung pagngingiri ng araw ng Sabat. Alam niyo mga kapatid, gaya ng ating alam na, anumang bansa na hindi Israel ay hindi Hudyo. They are non-Jewish. Kaya ang tanong po natin, iniutos ba ng Panginoon Diyos? Kung totoo na mula sa paglalang, iniutos ba ng Diyos yan? Ipangilin lang Sabat sa mga Hintil? O sige nga, ang ating pong tanong sa ating mga kaibigang Sabatista at mga sumusuporta dyan sa pangingilin ng Sabat, ipakita nga ninyo sa talata ng Biblia na iniutos ng Diyos sa mga hindi Hintil ang sila'y mangili ng araw ng Sabat. Katulad halimbawa, kaya ba nilipon ng Panginoon Diyos ang mga tao doon sa Sodom at Gomora
dahil sa sila po'y lumabag sa araw ng Sabat. Isa pang tanong, kaya ba nilipon ng Diyos ang mga tao doon sa Assyria? Dahil ba sa sila ay lumabag sa kalooban ng Panginoon Diyos? Mga kapatid, marahil siguro mahalaga ang ating basahin po sa dalawang magkasunod na talata. Basahin po natin ito, mga kapatid. Ayan. Next slide. Genesis and Ezekiel. Yan. Ang kasalanan ng kapatid mong Sodom ay pagmamataas. Siya at ang mga anak niyang babae ay sagana sa pagkain at maunlad ang buhay. Pero hindi sila tumulong sa mahihirap at mga nangangailangan. Sa pagmamataas nila, gumawa sila ng kasuklam-suklam sa paningin ko. Kaya pinarusahan ko sila katulad nga ng nakita mo. Sa Genesis 19:4-5, sabi, nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Ang tanong natin, mga kapatid, kaya ba pinarusahan ang Sodom at Gomorrah? Kaya ba sila ay nilipol? Ay dahil sa sila'y lumabag sa araw ng Sabat, ibig sabihin hindi nila ipinangilin? Aba, hindi ho. Diyan sa ating pong binasa, mga kapatid, ang kasalanan po ng Sodom at saka Gomorrah ay dahil sa itong Sodom at Gomorrah po, ang sabi ang kasalanan ng kapatid mong Sodom ay pagmamataas, mapagmalaki. At hindi lamang yan, hindi pa sila tumutulong sa mga mahihirap, sa mga ugali yun. At ang sabi diyan sa Genesis, palabasin mo rito dahil gusto namin silang sipingan. Sodomy. Gusto nilang sipingan yung isinugo ng Panginoon Diyos doon, dumaan sa bahay ni Lot. Mga lalaki po yun. Ang sabi, tinawag nila si Lot, tinanong, nasaan na ang mga panahon mong lalaki? Sino yung nagtanong nun? Eh di yung mga lalaki na taga-Sodom. Ayun ang sabi ng Biblia. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom. Pinaligiran nilang bahay ni Lot. Kaya kung tawagin ay sodomy at pagiging makasarili, selfishness. At saka sodomy ang kasalanan na nalabag ng Sodom at Gomorrah. Hindi sapagkat sila hindi nangili ng Sabat, kaya sila pinarusahan. Ang Assyria kaya naman. Punta natin ang Assyria. Ano ang kanilang kasalanan? Dahil ba hindi sila nangili ng Sabat? Ito, pakinggan natin. Isaiah 10:12. Next slide. Mababasa natin yung ganito. Pero ito ang sinabi ng Panginoon na mangyayari kapag natapos na niya ang gagawin niya laban sa bundok ng Sion o Sion at sa Jerusalem. Parurusahan ko ang hari ng Assyria dahil sa kanyang pagmamataas at pagmamalaki. Hindi sinabi kaya ko parurusahan itong hari ng Assyria sapagkat hindi siya nangiri ng Sabat. Hindi ganon. Ang dahilan ay dahil sa kanyang pagmamataas itong hari ng Assyria. Siyempre kasama yung pinag-aharian niya at sila ay mga mapagmalaki. Kaya pagka mayroon tayong na-encounter na araw ng pamamahinga na inuutusan, hindi lahat ng tao po. Hindi lahat ng tao inutusan. Bayang Israel lang na pinalaya mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Itong taga-Assyria, Sodom at Gomorrah, kaya nilipol hindi dahil sapagkat sila ay lumabag doon sa araw ng Sabat. Di ba? Kundi dahil sa selfishness at sa sodomy at sa pagmamalaki, pagmamataas, hindi sapagkat nilabag nila ang araw ng pamamahinga. Kaya mga kapatid, alam niyo, kung ang ating tanong ay, hindi ho ba ang mga taga-Sodom na naroon si Lot, hindi ba yan ay mga Jewish? Aba hindi ho mga kapatid. Alam niyo, kung pag-aaralan po natin, babasahin natin sa Genesis 19, versikulo 34 hanggang 38.
Dalawang anak na babae nitong si Lot, di ho ba? Sila ang nakaligtas eh. Si Lot, kasama yung kanyang dalawang anak na babae. Ang naging anak ng panganay na anak ni Lot ho, ay pinanganlang Moab, na diyan galing ang mga Moabita, mga Moabites. Ang naging anak naman, ang bunsong anak na babae ni Lot, ay pinanganlan na Ben-Ami, na siyang pinagmula naman ng lahi ng Amonita. Wala ho tayong biblical record, mga kapatid, na ang sino man ay nangili ng Sabat sa unang 1,600 taon sa kasaysay ng Biblia. Wala akong mababasang ganon. Marami tayong mga patotoo sa Biblia na nagbibigay po sa atin ng rason upang tayo ay maniwala na nagsimula ang pangili ng Sabat noon lamang nang magsimulang maglakbay ang mga Israelita mula sa Ehipto. Magbalik-aral tayo. Patotoo na ang Sabat ay hindi niutos sa mga unang tao, kundi sa mga Israelita nang sila'y naglakbay mula sa Ehipto. Napag-aralan na po natin ito. Tanda pa ba ninyo, lumapit yung mga Israelita sa kanya at sabi, bakit Moises, doble ang kukunin nating mana? Kung pinaiiral na noon ang araw ng Sabat, disin sana, hindi na nila itatanong kay Moises yun. Bakit? Kaya nung ika-6 na araw, dalawang pirasong mana, bawat Israelita, yun ang kanilang kinolekta. 2 sapagkat yung isa sa ika-6 na araw. At yung yung isang tinapay naman, o mana, ay para sa ika-7 araw sapagkat bawal ang magtrabaho sa araw ng Sabat sa panahon ng bayang Israel. Yun na nga ang ating argumento. At pasinan, bakit doble ang aming kukunin? Kung alam ba naman nila ang araw ng Sabat noon at utos na, hindi na nila itatanong kay Moises yun, di ba? Ngayon, hindi rin alam ng mga Israelita, maging si Moises, kung anong parusa ang igagawad sa sumira sa araw ng Sabat. Di ba? May nahuli silang lalaki na nangangahoy araw ng Sabat. Sinumbong nila, tindalan nila kay Moises at saka kay Aaron. Ano ginawa nila? Inilagay muna, ikinulong muna eh. Di ba? Hindi rin alam ni Moises. Kaya ang sabi ni Diyos, patayin niyo yan, batuhin niyo. Lumabag yan eh. Sinira niya ang Sabat. Kung utos na ang pangingili ng Sabat, di ho ba? Bago pa pinalaya ang Israel mula sa Ehipto, dapat pinatay kaagad nila Moises sa pamamagitan ng pagbabato itong taong lumabag sa araw ng pamamahinga. Di ho ba? Kaya ipangilin ang Sabat ng mga Israelita bilang pagtanaw. Tandaan natin, pagtanaw ng utang na loob sa Diyos dahil sa pagliligtas sa kanila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Isa yun sa dahilan kaya dapat sila mangilin ng Sabat. Ano pa? Ipinaalam ng Diyos sa mga Israelita ang mga ukol sa Sabat doon sa bundok ng Sinai. Doon ibinigay yung kautusan na yun. Isa yun sa katunayan na doon lang sa bundok ng Sinai, doon lang at noon lang nag-umpisa ang pangingili ng Sabat. Di ba? Ang Sabat ay tanda ng tipan ng Diyos kay Moises kasama ng bayang Israel. Ano pa? Sinasabi sa kasulatan ng Sabat ay ibinigay upang ipangilin ng mga anak ni Israel. Hindi kasama ang lahat ng tao. Hindi kasama pati yung mga hindi Hudyo. Katulad ng taga-Assyria, Sodom at saka Gomorrah. Baka isipin nyo ang mga tao sa Sodom at Gomorrah, Israelita. Aba, hindi ho. Sino ba nauna? Si Lot o ang bayang Israel? Siyempre, si Lot. Di ba? Nagkaroon lang ng katawagang Hudyo, di ba? Mababasa natin yan dun sa Ikalawang Hari, 25-25. Galing sa isa sa mga anak ni Jacob sa 12 tribes of Israel, Judah. Galing,
Pinaikli lang yan eh, di ba? Jews. Di ba? Na diyan din galing ang ating Panginoong Yahushua at si Haring David. Sa lahin yan. Sa angkan ni Judah. Di po ba? Hindi rin sinasabi sa Biblia na ang Sabat ay ipangilin ng mga hintil o mga taong hindi kabilang sa bayang Israel o mga Hudyo. Ngayon, eto ngayon ang ating gagawin, mga kapatid at kaibigan. O, puntahan natin ngayon ang Sabat sa ilalim ng bagong tipan. Kasi napag-aralan na po natin eh. Mamaya atin pong i-refresh. Ano ho? O, yung tatlong pananaw tungkol sa Sabat. Yung 7th day view, yung ikapitong araw na pananaw, yung Christian view ng Sabat, at bagong tipan o New Covenant view o pananaw nila sa Sabat. Puntahan natin po yan, mga kapatid. O, ang mga nanindigan ho na ipangilin ang Sabat bilang utos ng Diyos sa lahat ng mga tao mula sa paglalang hanggang sa ating panahon ay may malakas na katibayan dahil naging kaugalian na ng Panginoong Yahushua ang sumamba sa sinagoga sa araw ng Sabat. Yan ang mga pahayag nitong mga sumusuporta at ipangilin ng Sabat. Eh, ang Kristo ang wika eh, araw ng Sabat, nasa sinagoga. Bueno, basahin natin yan. Lucas 4:16. Umuwi si Yahushua sa Nazaret, sa bayang kinalakhan niya. At katulad ng nakaugalian niya, pansin niyo, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Yung sambahan ng mga Hudyo, yan po ay sinagoga sa ibang salin ng Biblia. Eh, naging kaugalian na yun ni Yahushua Kristo na pumunta doon sa sambahan ng mga Hudyo, yan nga ang sinagoga sa araw ng pamamahinga. Ano ginawa niya? Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Kaya totoo ang Panginoong Yahushua ay regular na dumadalo sa sinagoga sa araw ng Sabat. Pero alalahanin natin ang ilang katotohanan na ang Panginoong Yahushua tandaan natin, si Kristo Yahushua ay nabuhay na bago pinasinayaan o inumpisahan ang bagong tipan sa paghahandog niya ng kanyang dugo. Alam niyo kasi, ang New Covenant, nag-umpisa hindi nung ipanganak ang Kristo. Baka isipin natin, ang New Covenant sa bagong tipan ay nag-umpisa nang ipanganak ang Kristo. Ba hindi pa ho? Kailan nag-umpisa? Yung pong New Testament Covenant, ang bagong tipan na kasunduan ng Diyos at ng mga Kristiyano. Di nang ang Kristo ay ipinako na sa krus at namatay sa bundok ng Kalbaryo. Di ho ba? Kaya ang Kristo, mula nang siya ipanganak, nasaklaw pa siya ng kautusan eh. Kautusan, maging kautusan mula kay Abraham, katulad ng pagtutuli o circumcision, na yan din ay itinaguyod hanggang sa panahon nila Moises, yung circumcision. Kaya pagka hindi ka wika circumcised o halas o tuli, hindi ka Israelita sa laman. Sapagkat yun ang tanda ng tipan ng Diyos kay Abraham na ipinagpatuloy sa panahon ni Moises. Di ho ba, mga kapatid? Inabot yan ni Kristo. Katunayan ang Kristo ay sumunod sa kautusan na yun. Basahin natin. Dito sa Lucas 2:21. At dating ng ikawalong araw, ang Kristo ang tinutukoy po yan, ay tinuli ang sanggol at pinangalan ng Yahushua. Kita ninyo? Ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi. Katunayan na ang Kristo sa bahagi ng buhay niya, sa maikling panahon ng buhay niya sa ibabaw ng lupang ito, nung siya po ay ipanganak at nang siya ay umabot sa ikawalong araw, tinuli. Pinangalanan siyang Yahushua. Kaya yung pong sa Abrahamic covenant, ang tanda ay ang circumcision o pagtutuli. Pagdating naman sa Mosaic covenant, ang palatandaan po o sign ay ang pangingili ng Sabat. Yan po ay inabot ng Kristo, kaya ang Kristo nagpatuloy na ikawalong araw. Hindi ho ba? At hindi lamang yan. Pag binasa ninyo ang Kapitulo 7 ng Juan,
nag-observe din ang ating Panginoong Yahushua. Nangiling din siya ng kapistahan ng mga Hudyo gaya ng mga sulat na sa Kapitulo 7 ng Juan. Ang ibig bang sabihin, mga kapatid, ay ito. Ang ibig bang sabihin, kumot ang Kristo na ulo ng iglesia ay nag-obserba kanyang ipinangilin ang mga araw ng kapistahan. Aba, nangangahulugan ba ito na tayo mangilin din? Nasaklaw siya eh. Nasaklaw siya noong panahon yun eh. Di ba? Hindi pa siya namamatay noon sa bundok na Kalbaryo. Kaya sa bahagi ng buhay niya, nasaklaw siya ng kautusan. Abrahamic at saka Mosaic Covenant. Di ba? Kaya siya, ang Kristo Yahushua, ay nag-o-observe o nangingili ng araw ng kapistahan. Tayo ba? Na tinubos ng dugo niya, dapat mangilin din. Kung inabot natin ang panahon nila Moises sa ni Abraham, kaso hindi. At mamaya, maliliwanagang bulado natin yan. Ngayon, para ating malaman ang kalooban ng Diyos sa panahon natin, panahon Kristiyano, sa ilalim ng bagong tipan, ano kailangan natin gawin? Di atin hong alamin ang pagtuturo ng mga apostol na tinuruan ng Panginoong Yahushua. Tingnan natin, dapat ba mangili ng araw? At dapat ba nating pulaan? Halimbawa, dapat ba nating hatulan? Hoy, ba't kayo nangingili ng Sabat? At sa kayo namang mga nangingilin, pwede ba nilang sabihin sa atin at akusahan tayo, hoy, hindi kayo maliligtas sa hindi kayo nangingili ng araw ng Sabat? Bueno, basahin natin ang isa sa pagtuturo ng Apostol Pablo, Roma 14:1-6. Ganito nakasulat. Tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Yung walang pagtatalo. Halimbawa, ito may halimbawa. Halimbawa, may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaari kanin. Meron namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lamang ang dapat kainin. Hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano ang tao na ang kinakain ay gulay lamang. Napapansin ba nyo? Huwag hatulan ng tao na ang kinakain ay gulay lamang ang taong kumakain ng kahit ano. Sapagkat pareho silang tinatanggap ng Diyos. At sa Diyos lang din sila mananagot. Kaya, sino ka? Yan ang tanong ni Pablo. Sa sinulat niya sa Roma, taga-Roma. Kaya sino ka para humatol sa utusan ng iba? Ang amo lang niya ang makapagsasabi kung mabuti o masama ang ginagawa niya. At talagang magagawa niya ang tama. Dahil ang Panginoon ang tutulong sa kanya. Tuloy natin. Sa 5, may mga taong naniniwala. May mga taong naniniwala na mas mahalaga, ito pansinin niyo, na mas mahalaga ang isang araw kaysa ibang mga araw. May mga ganung tao, di ba? Mas mahalaga ang wika ang Sabado kaysa ibang mga araw. Ito naman, may tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Mayroon namang mga tao ng lahat ng araw para sa kanya pare-pareho lang. Tuloy natin, ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na kumakain ng kahit anong pagkain ay gumagawa rin nito para sa Panginoon dahil pinapasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Ang hindi naman kumakain ng ilang klase ng pagkain ay gumagawa nito para sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Kaya para ating malaman mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa ating sa inabot ng panahong Kristyanismo na, tayong panahon na natin, sa ilalim ng bagong tipan, nakinig tayo sa pangangaral ng isa sa mga apostol, si Apostol Pablo. Dito diyan sa binasa natin, binigyan pong diin ni Apostol Pablo na ang Kristiyano ay hindi dapat humatol sa mga mapagtatalunang usapin. Kagaya halimbawa ng may maniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa ibang mga araw. Kagaya ng mga bawal na araw ng mga Hudyo. Sa ilalim ng tipan ni Moises kasi kasama na ang mga araw ng mga kapistahan,
mga bagong buwan at mga araw ng Sabat. Ipinangangaral ng Apostol Pablo na ang paghatol sa isang tao na hindi nangingilin ng araw o kaya ay hinatulan dahil nangilin ng araw ay hindi makatarungan. Ano ibig sabihin? Ang iba ay nangilin ng araw. Huwag mong hatulan kung siya'y nangilin ng araw. Ang iba ay hindi nangilin ng araw. Huwag din nating hatulan yun. Ang iba para sa kanila, ang isang araw lang ang mahalaga kaysa sa ibang mga araw. May iba namang mga tao, lahat ng araw para sa kanya mahalaga. Huwag tayong hahatol. Bakit? Tayong lahat, bawat isa mananagot sa Diyos. Di ba? Nagkakamali ang isang tao. Nahatulan ng ibang tao dahil nangingilin sila ng Sabat. At yung mga nangingilin ng Sabat, inuulit natin, masama rin, bawal din, hatulan yung hindi nangingilin ng Sabat. Kaya sa panong Kristiyano, ganun ho, mamili na lang kayo. Di ba? Mamili ang tao kung anong gusto niya. Irespeto natin yung gusto niya. Pero wala tayong mababasa ho sa Biblia, sa panong Kristiyano, ipangilin niyo ang araw ng Sabat. Yun lang ang ating sinisingit doon na yan po ay maliwanag pa sa sikat ng buwan. Wala tayong mababasang yan, ganyan ay pangilin. Ngayon, ito yan. Paano pa ito itinuro ng Apostol Pablo sa lalo nating ikauunawa? Galatia 4. Ito nakasulat. Sa Galatia. Next slide. Galatia. Gayunman, ng panahong iyon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Tatapat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos. O ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbabalik kayo? Ayan ang tanong. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral? Nasa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin. Ipinangingilin niyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Tandaan niyo, si Pablo nagsasalita. Ang kausap niya yung mga Kristiyano sa Galatia. O, ano ang sabi ng apostol na si Pablo? Baka ako ang wikay natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Bakit? Pinangingilin ang wika ninyong araw, mga buwan at mga panahon at mga taon. Ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Paano nagagawa ito? Pagbalik sa alipin. Ang kausap niya, Kristiyano na. Ang tinutukoy niya ay yung mga kagawian noon ng mga Israelita. Noon yung para sa kanila yun eh. Di ba? Ang pag-iili ng araw, tumutukoy yan sa araw ng Sabat. Mga buwan, tumutukoy yan sa mga bagong buwan at mga panahon. Ang mga panahon naman tumutukoy sa mga kapistahan ng mga Hudyo katulad ng Passover o Paskwa. Panahon ng tinapay na walang libadura. Kasama na yung unang mga bunga at saka Pentecostes o mga linggo. Yan ang mga binabanggit, pinangingilin yung mga araw, mga buwan, mga panahon, mga taon. At pinamang binabanggit po dyan ang mga taon, tumutukoy naman yan sa sabbatical years o taon ng Jubilee. Ang mga nagtataguyod po ng Judaismo ay masigasig sa pagtuturo sa mga taga-Galacia na mahalaga ang pagtutuli at ang pagsunod sa lahat ng mahalagang araw ng Hudyo upang maligtas na ito ay mahihina. Sabi ng Biblia, ano sabi? Na itong wika ay mahihina at walang bisang mga pasimulang aral. Na pagka ginawa niya ito'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin. Kaya ibig lang sabihin, ng pangaralan sila ni Pablo, itong mga Kristiyano sa Galacia, palibhasa ini-influensyan sila ng mga sumusuporta sa Judaismo. Talagang sila'y pinangaralan ng gusto ni Pablo. Baka ang wika natatakot ako, baka saan mong paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabulan. Ipinangingilin nyo mga buwan, di ba? Kaya mga kapatid, sa halip
Ano ang naging konklusyon ni Pablo kaugnay ng pangingili ng mga banal na araw na kung tawagin nila? Ito naging konklusyon. Si Pablo pa rin ang ating pakinggan sa kanyang sulat sa Colosas. Ito nakasulat. Next slide. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin. Nakikita niyo ba? Pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin. Hindi na sa panahon natin aplikable. At ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Ano ang naging konklusyon ni Pablo? Kaugnay ng pangingili ng mga banal na araw, kapistahan, buwan, taon. Alam niyo mga kapatid, kapag ating pong binasa yan sa ibang salin ng Biblia, ang sabi ni Pablo, kaya nga. Ang sabi niya, kaya nga, yan ay conclusive statement. Na ibig sabihin, mayroon siyang pinagbatayan, kaya siya nagkaroon ng konklusyon sapagkat may major premise na ang tinutukoy niya sa versikulo 14 ay ang mga palatuntunan laban sa atin. May mga palatuntunan na laban sa atin, sabi niya na hindi naaayon sa atin. Yung palatuntunan na yan po ay ang mga batas o tipan, pautusan sa panahon ni Moises. Mga palatuntunan laban sa atin, hindi naaayon sa atin, hindi na applicable sa panahon Kristiyano. Bakit? Ipinako na sa krus, na isama na yon. Ano katunayan? Basahin natin sa Efeso 2:15. Next slide po. Ano yung kautusan na yan? Mga batas at palatuntunang ipinako na sa krus, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan. Kasama na ron ang Mosaic laws, yung mga kautusan panahon ni Moises, kahit kautusan na may mga batas pa, mga palatuntunan. Diba? Yung mga araw ng Sabat, kung ano-ano pang mga kapistahan, upang sa dalaway lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Sabi ni Pablo kanina sa Colosas, mga palatuntunan, hindi naaayon sa atin. Yan naman ang pahayag niya ngayon. Inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan. Inalis na yon. Inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan, inalis na yon. Na may mga batas, inalis na rin yon. Mga at ang palatuntunan, inalis na rin yon. Bakit? Ipinako na kasi ang Kristo sa krus na isama na yung mga batas, palatuntunan, kautusan na ang Kristo ipako sa krus. Ano na ngayon ang umiral? Ang isang taong bago. Mula sa dalawa, ulot, katawan, yun ang isang taong bago. Sa ganito'y, hindi sa pamamagitan ng Sabat, sa pamamagitan ng iglesia na katawan ni Kristo, sa ganito'y ginagawang kapayapaan. Yun ang naaayon na sa atin. Yung mga palatuntunang hindi naaayon sa atin, inalis na yon ng ipako ang Kristo sa krus. Na isama na po yun. Kaya mga kapatid, kung mayroon man tayong mababasang dapat ipangili ng Sabat, tumutukoy lamang po ito. Hindi sa mga hindi Hudyo, kundi sa mga Hudyo na pinalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Mga kapatid, inalis na po yung mga palatuntunan na yan. Inalis na yung mga batas na at kautusan noon. Ang umiral na ngayon, panahon ng bagong tipan ng Kristo na. Ang mga palatuntunan, batas at kautusan, kasamang ipinako na sa krus. Kaya inalis na ang umiiral na yon, ang naroon ng kapayapaan, ang isang taong bago, Kristo ulo, Iglesia katawan, yan ay iglesia ni Yahushua.
sa mga huling araw na ito, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang Kristiyano hindi nakatali upang sundin ang lumang batas ng tipan. Kaya hindi dapat hatulan tungkol sa pagkain, inumin, pagsunod sa mga pagdiriwang, bagong buwan at araw ng Sabat. Ang Israelita ay mahigpit na tinalian ng batas na yon. Pero tayo, hindi tayo pwedeng hatulan. Hindi kayo nanginginig ng Sabat. Hindi tayo dapat hatulan ng mga Kristiyano sa parang Kristiyano ngayon sapagkat hindi na po pinaiiral yan sa panahon natin. Ang mahigpit na tinalian ng batas ng Panginoon ng Sabat ay ang mga Israelita. Lamang mga kapatid, nung sila'y mapalaya mula sa pagkalipin doon sa Ehipto. Ang Kristiyano ho, inalis na sa mga palatuntunan yan, mga seremonyang yan na ginagawa sa bayan Israel noong una sa Old Testament law. Naisama na yun, inuulit natin, naisama na yun ang ipako ang Kristo sa krus. Ang mga ito, sa mga Old Testament law, ay mga, ang sabi kanina, nabasa natin, ay isang anino, foreshadow, anino lamang ng darating. Ang mga ito'y nakaturo sa pagdating ng Panginoong Yahushua Kristo. Ngayong dumating na ang Kristo at siya'y namatay sa bundok ng Kalbaryo, inalis na ang palatuntunan ang kautusan. Ang umiral na ay ang kasunduan ng Diyos at ang mga kay Kristo. Ano ang tanda ng kasunduan ng Diyos at ng kay Kristo? Yung pong Lord's Supper. Yun ang palatandaan ng ating tipan sa ating Panginoon Diyos. Tayong mga kay Kristo. Kaya taon-taon, kung may utos noon sa Israelita, alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga sa atin. Alalahanin ninyo ang Kristo. Paano natin nagagawa yun? Taon-taon. Sa pamamagitan ng pagsama natin na nakahanda physically at saka higit sa lahat spiritually sa ating Lord's Supper o dulang ng Panginoon. Inaalaala natin siya, ang ating Panginoong Yahushua Kristo. Kaya mga kapatid, ngayon, nang dumating na ang Kristo ho, ano ngayon ang itinuro ng Apostol Pablo tungkol sa kapahingahan? Teka muna, baka isipin. Kapatid ng ministro, akala mo wala nang kapahingahan. Oo, wala na, katulad ng ginagawa noon ng Bahay Israel. Pero si Pablo tinuro, isa siya sa mga apostol na natuto sa pamamagitan ng udyok ng Espiritu Santo. Hindi ho ba? Ito, pakinggan natin ang kanyang pahayag. 4:9 ng Hebreo. Next slide. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Pakinggan po natin. Next slide. Hebrew 4:9. Ganito po ang ating mababasa. Sister Cathy, next slide. Ayun. Okay, nandiyan na tayo. Ito, 4:9. May natitira pa. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sino nagsasalita? Si Pablo. Anong panahon yan? Panahon ng bayang Israel? Hindi. Panahong Kristiyano na yan. Ano sabi sa panahong Kristiyano? Mayroon bang ukol? Mayroon din binabanggit na Sabat? Mayroon pa rin. Anong Sabat yun? Yun na nga natitira. Ibig sabihin, pinakahuli. Ano yan? Sabi ni Pablo, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sino ba bayan ng Diyos ngayon? Hindi ba yung isang taong bago? Yahushua ulo, Kristo, ang kanyang katawan niya, ang kanyang iglesia. Yan ang bayan ng Diyos. Itatayo kong aking iglesia. Sabi ng ating Panginoon Yahushua. Di ho ba? Kaya, mayroon pang natitirang isang pamamahingang Sabat. Para kanino? Sa bayan ng Diyos o kabilang sa tunay na iglesia. Ngayon ang tanong natin ay ganito. Paano sa panahong Kristiyano? Paano tayo makakapasok sa kapahingahan ito? Magandang tanong yan. Ito, dyan din sa 4:2-3. Next slide. Ganito nakasulat. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita. Gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ng
salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Sapagkat tayong, pansinin natin, sapagkat tayong nagsisi pananampalataya, ulitin ko, sapagkat tayong nagsisi pananampalataya, ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan. Sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Ang tanong natin, mayroon pa palang natitirang isang sabat para sa bayan ng Diyos yun. Yan ang iglesia sa huling araw, yung tunay ho. Paano tayo makakapasok doon? Sabi ng Biblia, ayan sapagkat tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Anong uring kapahingahan yun? Ngayon ay tayo ay makakapasok doon sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong uring kapahingahan yun? Ito basahin po natin sa GIS. Next slide. 4:10. Hebrew. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Anong uring kapahingahan ito? Itong huling Sabat para sa bayan ng Diyos niya ng tunay na iglesia. Pasok tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang sabi, ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Yan pumasok sa kapahingahan, nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Saan itinulat? Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Di ba? Diba Diyos nang malalang niya ang lahat sa loob ng 6 na araw? Nang ika-7 araw, nagpahinga siya. Tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, makakapasok tayo sa kapahingahan yan. Na kung paano ang Diyos ay nagpahinga, papahinga rin tayo. Ang isang pamamahingang Sabat na natitira para sa bayan ng Diyos o sa tunay na iglesia ay ang kapahingahan sa pamamagitan po ng pananampalataya sa mga salita ng Diyos. Pasok tayo sa kapahingahan ito pagkatapos na o tumigil na tayo sa paggawa para sa ating kaligtasan. Sa halip, magpapahinga tayo nakasama ng ating Panginoong Yahushua pagdating niya. Di ba mga kapatid? Kaya yan ang natitirang Sabat o kapahingahan para sa bayan ng Diyos. Yan ang iglesyang tunay. Kapansin-pansin kapuna-puna sa bagong tipan na hindi iniutos ang ipangili ng Sabat. Kapuna-puna, hindi ba niya napupuna yun? Wala akong nabasang gano'n eh. Hindi. Di ba? Ayaw ko kayo, baka may nabasa kayo. Hindi kasama ang Sabat sa mga listahan na dapat tuparin ng mga taong nasa ilalim ng bagong tipan. Alam niyo kasi sa bagong tipan, marami ang iniutos na dapat nakaugnay na ito ay kaugnay ng na dapat natin gawin sapagkat ito may kaugnay sa ating moralidad. Pero hindi kasama ang ipangili ng Sabat. Hindi ito kasama sa bagong tipan na kasalanan kapag hindi natin pinangili. Ano katunayan niya? Roma. Sa Roma natin basahin, ito nakasulat. 1:18, next slide. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sapagkat ito sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos. Alam niyo, ang kausap po rito ni Apostol Pablo, yan ang mga taong hintil. Kaya ang sabi niya, kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila niluwalhating nilang tulad sa Diyos. Hindi pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid.
at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at mga nagsisigapan. Mga kapatid, diyan sa binasa natin, ang nakakatawa naman po diyan, pag binasa natin ang buong konteksto ng Roma Kapitulo 1, ay tungkol sa mga hintil sa kung paano nila dapat sambahin ng Diyos. Sapagkat dyan ang sabi, kahit kilala nila ang Diyos, ang mga hintil, kilala nila, pero hindi nila nilawalhating tulad sa Diyos. Di ba? Hindi nila pinasalamatan. Bagkus, pinapagdilim sila dahil sa kanilang pagmamatuwid. Kesyo ganitong kinagisnan, kesyo ito yung aming, di ba, kinamulatan, kinaugalian. Kung ang Kristiyano ay natatali sa Sabat, dapat diyan sa Roma 1:18-23 binanggit ang ipangili ng Sabat. Di ba? Pero hindi binanggit eh. Hindi binanggit eh. Walang ganon. Di ba? Ano pa po ang pruweba ayon kay Apostol Pablo? Na ang pangili ng Sabat ay hindi ho utos sa panahong Kristiyano. Ito, tingnan natin yung mga enumerated na mga kasalanan. Binanggit ni Pablo yan sa Galacia, sa 5. Next slide. 5:19 hanggang 21 ng Galacia. Ito nakasulat. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, palibugan o kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ano katunayan sa panahong Kristiyano ay hindi utos ang ipangili ng Sabat? Diyan maraming gawa ng laman. Enumerated 15 yan Tingnan niyo pakikapid, 1, karumihan, 2, kahalibugan, kahalayan ay 3, pagsamba sa Diyos yan, 4, pangkukulam, 5, pagtataniman, yan ay 6, mga pagtatalo, 7, mga paninibugho, 8, mga pagkakalitan, 9, mga pagkakampi-kampi, 10, magpagkakabahabahagi, 11, mga hidwang pananampalataya, 12, mga kapanagilian, 13, mga paglalasing, kalayuan, 15, mga katulad nito. Maaaring sabihin nila, baka kasama yung pangingiling ng Sabat sa panahong Kristiyano doon sa mga salitang ang mga katulad nito. Ay, Diyos ko po naman. Hindi kasama yun doon. Hindi kasama ang ipangili ng Sabat sa panahong Kristiyano sa mga salitang ang mga katulad nito. Bakit kanyo? Kung yung paninibugho nga, isinama din Diba? Yung paglalasing isinama, yung pang-araw ng Sabat na napakahalaga sa panahon ng bayang Israel, kung nagpatuloy hanggang sa panahon natin, dapat kasama yan dyan. Pero sa dinami-dami ng mga kasalanang binanggit ng Apostol Pablo, wala siyang binanggit. Ay ang mga gumagawa nito o kaya lumabag at siya ay hindi nangili ng Sabat, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Wala hindi kasama Hindi kasama yung mangili ng Sabat Di ba? Wala tayong nabasang ipangili ng Sabat. Kaya mga kapatid, ano lamang ang ibig pong ipadama sa atin ng Diyos? Mahalaga ang araw ng Sabat. Sa bayang Israel na pinalaya mula sa Ehipto, saklaw sila ng utos na yun. Pero na ang Kristo ipako sa krus, yung kautusan na yun, palatuntunan at mga batas,
noon at kapistahan, mga pangingilin ng kung ano-ano pa, ay ipinako na kasama na ipako ang Kristo sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Napalitan na ngayon ng kanyang iglesyang itinayo. Yun ang isang tao bago. Yan ang katotohanan na dapat nating tanggapin. Diyan sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo nakasama diyan. Tayo po ay makakasamang magpapahinga doon sa nag-iisang natitirang Sabat sa panahong Kristiyano na yan ang tunay na kapahingahan na binabanggit sa Biblia. Ngayon, mga kapatid, ngayong naliwanagan na po natin, pag-aralan natin ang pagtuturo ng Biblia tungkol sa Sabat. Sabat bago ang tipan kay Moises. Walang aral na ipangilin na Sabat. Pagdating ng Sabat sa ilalim ng panahon ni Moises, doon na ipinairal. Pagdating ng panahong Kristiyano o sa bagong tipan, hindi na po pinairal yan. Inalis na yan eh. Nakipako ang Kristo sa krus. Kaya mga kapatid, atin pong tatandang mabuti, atin pong dapat maunawaan na lubos na ang araw ng Sabat ay para lang sa mga Israelita na pinalaya mula sa pagkaalipin sa Egypt. Ngayon magriripaso tayo mga kapatid. Tanda pa ba ninyo yung tatlong pananaw ng mga tao, yung the seventh day view, yung ikapitong araw na pananaw tungkol sa Sabat? Yung binabanggit din na yung Christian Sabat view, yung pananaw ng mga Kristiyano tungkol sa Sabat, saka yung bagong tipan na pananaw tungkol dyan sa Sabat, mga kapatid. Ripasuhin natin. Alam niyo mga kapatid, ito ho yan eh. Yung seventh day view, yun ang pananaw ng mga Seventh-day Adventist at saka mga Sabatista o mga Baptista. Ito daw ay matibay na pinaninindigan nila ng Sabat daw ay hindi na babagong utos yan, hindi na babago yan. Ukol sa moralidad sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Yan ang paninindigan nila. Baptista at saka Seventh-day Adventist. Sabado, ayon sa kanila, ang Sabat. Itinali bilang batas ukol sa moralidad. Kung kaya ito hanggang sa ating panahon ay pinaiiral. Yan ang kanilang pananaw. Nire-review lang natin. Dapat ipangilin ito sa pamamagitan ng lubusang pamamahinga. Maliban na lang sa mga mabubuting gawa at tulad ng pagtulong at pagkahabag sa kapwa. Katulad daw ng ginawa ng Panginoong Yahusya na araw ng Sabat, siya ay may nahulog na tupa. Hindi ba nyo iaahon yun? Yun ang mga exception daw. Mabubuting gawa, pagtulong at pagkahabag, pwedeng gawin yun sa araw ng Sabat. Yan ang paninindigan ng Baptista at Sabatista. Isa pa, isinama daw ito sa 10 utos, which is true naman. Ano mo? In fairness sa kanila, talagang isinama. At ito raw ay isang patotoo, batas, ukol sa moralidad. Kapag isinama sa Ten Commandments, kung kaya ito'y dapat to pa rin ng lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ngayon, yan ang kanilang pananaw. Ang problema ho sa ganitong pananaw, ang 10 ay marami maging problema eh. Kung susundan natin yung kanilang argumento. Ito, tandaan natin. Ang 10 utos po ay kabilang sa Old Testament. Ayon sa Exodo 34:28. At ang Old Testament po ay naging obsolete na. Ano ibig sabihin? Lipas na pagdating ng bagong tipan at pagkakaroon ng pagpapalit ng saserdote. Ano katunay? Basahin natin. Next slide po, Hebrew 8:13 and Hebrew 7:12. Ito, pakinggan natin. Unawain po natin mabuti, nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan. Malinaw na pinawalang bisa na niyang nauna. At ang anumang wala ng bisa at luma na ay mawawala na lamang. Nang dumating ang bagong kasunduan. Ano yung bagong kasunduan? Ang Kristo ang isinugo.
para kanya pong magampanan yung kasunduan na yon sa pagitan ng mga tinubos niya at ng Diyos. Noong siya po'y ipako sa krus at natigis ang kanyang dugo sa Kalbaryo, tandaan natin, bagong kasunduan na yon. Malinaw ngayon na pinawalang bisanan niya ang nauna. Panahon ni Moises, wala na yon. At ang anumang wala ng bisa at luma na, ay mawawala na lamang. O ngayon, panahon, sinong saserdote ng panahon ng bayang Israel nang sila'y mapalaya mula sa pagkalipin sa Egypto? Hindi ba itong si Moises at saka si Aaron? Si Aaron niya ang tawag dito, pinakapangulong saserdote. Mga lumang saserdote yun eh. Tuloy natin ngayon sa 7:12 ito. Hebreo 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, wala na sila Aaron eh. Ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nakita nyo? Sino ang pumalit na saserdote sa bagong tipan? Pumalit kay Aaron na pangulong saserdote ng panahon ng bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Egypto. Ang pumalit ko ay ang ating Panginoong Yahushua Kristo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ano ngayon ang kailangan? Kinakailangang palitan naman ang kautusan. Ano yung pagpapalitan? Yung luma, palitan ng bago. Ang luma, kasama ang Sabat, kasama mga seremonya, wala na po yun. Mawawala na lamang yun. Bakit? May bago na eh. Wala nang bisa yung luma. Yung sino yung dating saserdote? Si Aaron, patay na yun eh. Bago ngayon, ang ating saserdote ay buhay magpakailanman. Bagamat para matupad yung kasunduan ng Diyos at ng mga tinubos niya, siya ay pinapos-apos at namatay. Pero pagkaraan 3 araw, binubuhay ng Diyos. Ngayon, nasa kanan ng Diyos, nasa langit. At kung may bago ng saserdote, ano sabi? Kinailangang palitan naman ang kautusan. Kung anong kautusan sa panahon ni Yahushua Kristo, yun ang pairalin natin at sundin. Hindi kasi binabasa yung mga talatang yan. Doon sa mga miyembro. Kaya bilib na bilib. Mga kapatid, naliligaw naman. Diba? Sabi nga, yan ang ating binasa. Kanina, huwag natin silang hatulan sapagkat Diyos ang hahatol sa bawat isa sa atin. Nababanggit lang natin yun. Sinabi na sapagkat ang nangpalitan nga, inuulit natin, ang pagkasaserdote kasi, alam nyo, hindi naman po ang pagkasaserdote ng Panginoong Yahushua, hindi galing kay Aaron eh. Ang pagkasaserdote ng ating Panginoong Yahushua ay sa hanay ni Melchizedek. Pag binasa ninyo, ang Hebreo 7:13, 17 at 24. Ang kanyang priesthood ay kahilera ni Melchizedek. Kaya ang Kristo ay hindi gaya ng pagkasaserdote ni Aaron, inuulit natin, kundi sa hanay ni Melchizedek. Ngayon, dahil napalitan na ang pagkasaserdote, dapat baguhin din ang kautusan. Diba? Hindi na natin dapat ipagpalagay, ito yan eh, hindi na natin dapat ipagpalagay mga kapatid at mga kaibigan ng batas o kautusan sa lumang tipan ay batas pa rin sa bagong tipan. Alisin natin ang paniniwalang yun. Pag sinuri natin ang bagong tipan, mula aklat ng Mateo hanggang Apokalipsis, ang ating matatagpuan ay ito. Ang Sabat ay para lang sa ilalim ng tipan ni Moises. Ipinatupad bilang anino o foreshadow na ang katuparan ay ang Kristo. Kung kaya, hindi na ito dapat ipangilin sa panahong Kristiyano yung Sabat sapagkat dumating na ang Kristo. May puntahan naman natin ang Christian Sabbath view. Alam niyo ang Christian Sabbath view sa kayong Seventh-day view, halos magkahawig eh. Naniniwala rin kasi sila, katulad ng Seventh-day view, na ang Sabbath ay bahagi ng kautusan ng Diyos na hindi nababago. Kautusan ukol sa moralidad sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Yan ang paniniwala din ng Christian Sabbath view. Binago nila ang araw ng Sabbath.
Paano? Binago. Mula sa ikapitong araw, dahil may araw ng Sabado, ginawa na first day of the week, unang araw ng isang linggo, na linggo. Yan ang ginawa nitong mga ibang Christian, yan ang pananaw ng mga Christian Sabbath view eh. Di ba? Pero actually, pagka binasa ko natin, ang nagbago niyan ay si Constantino eh. Di ba? Siguro si Constantino kasama diyan sa kahileran niya sa pananaw itong Christian Sabbath view ng mga grupo ng tao. Naniniwala ko sila na ang Sabat ay dapat ipangilin ng araw ng linggo. Yan ang kanilang pananaw. Hindi dahil ang Diyos ang ating manlalala, kundi dahil ang Kristo ho ay namatay ng araw ng linggo. Kaya dapat ipangilin ang araw ng linggo imbes na Sabado, sabi ng Christian view. Pagdating sa Sabat. Bakit? Araw daw ng linggo namatay ang Kristo eh. Kaya sa araw ng linggo dapat ipangilin ang Sabat. Yun ang kanilang mga sinasabi. Dapat daw ipangilin hindi lamang sa ganap na pagtigil sa pagtatrabaho, kundi maging sa pamamagitan ng publiko at pribadong pagsamba sa buong araw ng Sabat. Yan ang pananaw ng Christian Sabbath view. No? Ayun. Alam niyo mga kapatid, ang ganyang pananaw, marami din problema eh. Walang utos kasi, una, walang utos sa bagong tipan na baguhin ang araw ng Sabat. Hindi pwedeng baguhin yan. Araw ng Sabado, kaya nga Sabat eh. Di ba? Ang nagbago nga niyan, edi si Constantino, di ba? Pagka binasa po natin, ay magbasa kayo ng history. Di ba? Ang nagbago po niyan, walang iba kundi itong taong si Constantino. Na yan ay isa sa mga, ito, babasahin ko po sa inyo. Katunayan na tayo hindi ho pwedeng mag-invento. Ito ang sabi rito. Dito po sa isang website sa https n.m Wikipedia. Ito nakasulat. Sunday was another work day in the Roman Empire. On March 7, 321, however, Roman Emperor Constantine I issued a civil decree making Sunday a day of rest from labor, stating, all judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun. Kaya kasama sa Christian Sabbath view itong si Constantino na binago ang araw ng Sabat mula ho sa Sabado ginawa hong nagkaroon ng dekrito gawing Sunday. Kaya mga kapatid, yan ang dalawang mga pananaw na atin na pong napag-aralan, mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig. Alam niyo mga kapatid, walang utos sa bagong tipan na baguhin ang araw ng Sabat. Mula Sabado, gawing linggo. Ang totoo, walang kautusan sa bagong tipan na sumamba sa anumang partikular na araw. Wala naman tayong mababasa. Sumamba kayo ng Lunes. May pagkakataon ngayon mga apostol nagsumamba araw-araw di ba? Walang partikular talaga. Araw lang ng Lunes o Linggo, Sabado kayo sasamba. Walang ganoon Wala akong nabasa. Ayaw ko kayo. Walang utos sa bagong tipan na araw ng Linggo ang araw ng pamamahinga. Wala niya. Dahil ang Kristo daw ay binuhay ng araw ng Linggo. Kaya dapat ganoon ang dapat na araw ng pagdiriwang ng Sabat. Una, walang Sabat sa panahon Kristiyano, mga kapatid. Wala na po niyan. Isa pa, lahat ng pagtuturo ng Biblia tungkol sa Sabat sa Old Testament ay magdadala sa atin sa isang konklusyon na ang Sabat ay dapat ipangilin sa pamamagitan ng lubusang pagtigil sa trabaho. Hindi kasama ang publiko at pribadong pagsamba. Ang pananaw nitong mga Christian Sabbath view kasama na sila Constantino di ba? Na pagka-araw ng Sabat ang wika, hindi kayo dapat sumamba. Pribado at publiko, hindi kayo pwedeng sumamba. Wala nang gagawin Titigil Hindi lang sa trabaho, pati sa pagsamba. Alam niyo, mali din po yun. Ba't natin nasabing mali? Kasi pag binasa ninyo sa Levitico 23:3, mabuti basahin natin ito. Hayaan niyong basahin ko ito mga kapatid. Ito, nakasulat sa Levitico Sa Levitico
Ganito ang ating mapapakinggan po rito. Ganito ang ating mababasa po rito, mga kapatid. At pakinggan po natin ito na ang Israelita na araw po ng pamamahinga ay sumamba. Para sa pananaw ng mga Christian Sabbath view, para sa kanila, hindi lamang sa trabaho dapat ganap na tumigil, kundi pati sa publiko at pribadong pagsamba. Huwag ka rin sasamba. Pero ito, sa Levitico 23:3, ito sabi, may 6 na araw kayo para magtrabaho. Pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo dahil ito ang araw ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito. Sa halip ay magtipon kayo para sumamba dahil ito ang araw para purihin ang Panginoon. Kaya ang pananaw ng Christian Sabbath view, yun ang tungkol sa Sabbath, ay binago nila, ginawang linggo imbis na Sabado. Kasama na nga dyan si Constantino de Uno. Siya, binago niya yan eh. Ginawang linggo dahil sa araw ng linggo daw namatay ang Kristo. Di ba? Alam niyo mga kapatid, pati daw ang publiko at sa kapribadong pagsamba, huwag din gawin. Hindi lamang pagtigil sa trabaho pag araw ng Sabat. Yan, nabasa natin, 23:3 ng Levitico, araw ng pamamahinga. Nagtipon ang mga Israelita at sila ay sumamba. Kaya sasabi natin na ang pananaw nitong mga grupo na kung tawagin ay Christian Sabbath ay naturing ang Christian Sabbath, Kristiyano, pero ang Sabbath nila ay mali din pong pananaw po nila. Pagkat sabi nila hindi dapat sumamba. Sabi naman ng Biblia, araw ng Sabbath, panahon ng bayang Israel, sumamba sila eh. Kung pinangiira, di ba? Ang araw ng Sabbath sa ating panahon, sa panahon Kristiyano, dapat ay sumamba din. Hindi lang basta titigil ng trabaho. Sumamba sa araw ng Sabat. Pero mga kapatid, inaasahan natin ng ating pong pananaw, gaya ng pananaw ng mga taong na bagong tipang pananaw, alam nyo ay halos magkatulad ng ating pananaw. Bakit? Naniniwala ang lumang tipan. Itong bagong tipang pananaw, ito yung New Testament view sa Sabat. Naniniwala ang lumang tipan at lahat ng mga batas at mga seremonya ay naglipas na ang bagong tipan ay naitatag sa pamamagitan po ng kamatayan ng Panginoong Yahushua sa bundok ng Kalbaryo. Dagdag pa, na kung ano lamang ang naituro ng Kristo at ng mga apostol sa bagong tipan, yun ang dapat matuparin ng mga Kristiyano sa ating panahon. Alam niyo, ito kapuna-puna pa. Diba ang Israel binigyan ng 10 utos? Siyam doon sa 10 utos. Makikita natin mula sa aklat ni Mateo hanggang Apokalipsis, yung siyam doon sa 10 utos na ibinigay kay Moises. Isa lang ang hindi natin mababasa sa bagong tipan. Utos na ipangilin ang araw ng Sabat. Wala ho niyan eh. Isipin niyo. Pero yung siyam na maliban dun sa ipangilin ng Sabat, kasi kasama yung sa 10 utos yung ipangilin ng Sabat eh. Pero sa panahon Kristiyano, siyam lang sa 10 utos na ibinigay kay Moises sa Israel noon ang magpahanggang ngayon sa panahon Kristiyano ay ating sinusunod. Basahin yung mula Mateo hanggang Apokalipsis. Nandun yung siyam na yun. Magpapatay. Diba? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Diba? Huwag kang mag-imbot. Huwag kang mangangalunya. Kasama dun sa 10 utos na ibinigay sa mga Israelita sa panahon ni Moises. Pangilin ng Sabat. Yung isang yun ang wala sa panahon Kristiyano. Isipin ninyo kung yan ay bakit yun ay hindi kasama? Talagang hindi iniutos eh sa panahon Kristiyano. Hindi talaga iniutos. Mga kapatid, hindi talaga kasama yung pangingilin ng Sabat sa panahon Kristiyano. Kaya, kailangan po natin tatandaan itong ating mga pinag-aaralan.
Ang bagong tipang pananaw ay naniniwala na ang Sabat ay isa lang sa mga seremonya na nakaturo sa Panginoong Yahusya. Tama yan ang ating din pananaw eh. Nang ang Kristo ay dumating na, ay pinagtibay ang bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang seremonya ukol sa Sabat ay tumigil na sa pag-iral at naglipas na. Mapapansin natin na ang bagong tipang pananaw ukol sa Sabat ay naayon sa pagtuturo ng Biblia. Sabi nga, it makes sense, di ba? Ng lumang kautusan, pinalipas na nang dumating ang Kristo. Yan ang ating paninindigan din. Kaya ang paniniwala ng mga taong kabilang sa panahong Kristyanismo na gaya rin ang pananaw natin, yun ang tama. Lamang kailangan lang, kung sila man ay may tamang pananaw na hindi na pangiral ng Sabat, dapat sila ay nandoon sa isang bagong tao, sa isang taong bago, na yun ang iglesia ni Yahusya. Na yun ang tinubos di ba? Ang ating Panginoong Yahusya. Hinayaan nitong mga may paniniwala sa New Testament view. Hinayaan nila ang magsalita ang Biblia at hindi nila ipinilit ang kanilang konsepto sa tao o sa miyembro nila. Hinayaan nila ang Biblia, binasa nila at yun ang kanilang itinuro sa mga miyembro nila. Hindi yung konsepto nila. Nakabasa lang, hanggang ngayon daw ang wika, para kung saan dapat ipatupad. Anyway, hindi naman natin sila hinatulan. Idinidin lang natin ang ating paninindigan. Diyos pa rin ang hahatol sa atin, di ba? Ngayon, paano natin ngayon, mga kapatid, ito? Haba-haba itong leksyon natin. Paano natin maisabuhay ang pagtuturo ng Biblia ukol sa Sabat sa ating panahon? Sagutin na natin, lagi nating paalalahanan ang ating mga sarili na ang ating Sabat ay ang Kristo. Kaya nasasagot natin ang ating paksa. Di ba ang ating paksa, ang ating Sabat ay ang Kristo? Di ba? Kaya ang Kristo ang ating kapahingahan. Ang Sabat ay ang pinakamaliwanag at nagtuturo ng kaawaan. Sa Old Testament yan. Linggo-linggo, isipin nyo, taon-taon, itinuturo sa mga Israelita na sila ay tumigil sa pagtatrabaho dahil sa pananampalataya ng mga Israelita sa halaga ng araw ng Sabat. Kung hindi ba naman mahalaga di ba? Bakit sila tumitigil ng pagtatrabaho pag araw ng Sabat? Talagang maganda yun Yun ay talagang pagsunod sa araw ng Diyos sa panahon nila. Di ba? Pero pagdating ng panahong Kristyanismo, mga kapatid, wala na po yan. Kaya anong sabi ng apostol si Pablo? Ito, tungkol dyan sa ginawa ng Israelita na dahil sa pananampalataya nila, ay tumitigil sila ng pagtatrabaho sa 7th day, yung araw ng Sabado. Ito ang sabi ni Pablo. 4:5, aklat ng Roma, pakinggan natin. Next slide, Gister. Ganito nakasulat. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya ibibilang na katwira. Kaya yung dahil sa pananampalataya hindi gumagawa, katulad ng mga Israelita, araw ng Sabat, dahil sa kanilang pananampalataya na iniutos ng Diyos, talagang sumusunod sila, hindi sila nagtatrabaho. Alam niyo, sabi, dahil sa kanilang pananampalataya, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwira. Nakita ninyo, mga kapatid. Kaya, sinasabi sa mga Israelita ng paulit-ulit, huwag magtrabaho, magpahinga. Ito ang sinampalatayan nila. Dahil sa ginawa ng mga Israelita na yon, ibibilang na katwira ng kanilang pananampalataya. Pero anong kasabay na dapat nating unawain, mga kapatid? Pagdating sa kaligtasan, Efeso 2:8, ito nakasulat. Efeso 2:8, ito nakasulat. Sapagkat sa biyaya, kayo'y mga nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kita niyo sa Efeso 2:8, anong sabi siya sa 2:8? Sapagkat sa biyaya, by grace, kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang kaligtasan, hindi natin pwedeng ipagyabang. Ginawa ko kasi yan, pinilit ko kasi, iba ako Hindi ganun Kailangan natin ng pananampalataya. Kailangan yun. Yung tama ng pananampalataya. Pero tandaan natin,
ang kaligtasan ay biyaya pa rin. Kahit may pananampalataya tayo, gumagawa po tayo, bunga ng ating pananampalataya. Pero tandaan natin, inuulit po namin, grace, biyaya ang kaligtasan. Hindi ito sa inyong sarili. Kasi baka tayo magyabang eh. Baka tayo magmalaki. I deserve to be saved. Parang ganun ba? O hindi. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaya biyaya ho ng Diyos. Di ho ba? Kaya, paano pinatunayan ng Kristo na siya ang ating sabat? Eto, Mateo 11:28, 29. Magsiparito kayo o magsiparito sa akin. Sabi ng Panginoong Yahweh sa Kristo, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kay aking papagpapahingahin. Yan, pagpapahingahin. Di ba? Araw ng kapahingahan na yan. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aga kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbab ang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, paano pinatunayan ng Kristo na siya ang ating sabat ayon sa Biblia? Kaya ang pamagat ng baksa natin ng ating sabat ay ang Kristo. Sabi ni Kristo, magsiparito kayo, kayong mga nakapapagal at nabibigat ang luba, aking kayong papagpapahingahin. Asanin niyo ang aking pamatok, pagkat ako'y maamo at mapagpakumbab ang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, yan po ang tunay na kapahingahan. Yan ang natitirang sabat. Yan ang pinakahuling sabat. Pag ikaw ay may pananampalataya, sumunod ka sa utos ng Panginoong Yahushua, kung pintuan ng sino pang pumasok ay maliligtas. Ang sabi niya, at masusumpungan ninyong kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yun ang tunay na kapahingahan. Na yan ang inaaninuhan ng sabat ng panahon ng lumang tipan. Mga kapatid at mga kaibigan, nakasama sa ating pong pag-aaral. Kaya ano ang kailangan natin gawin para maingatan yung pag-asa natin, yung pananampalataya sa tunay na kapahingahan ng ating kaluluwa. Ito sabi, Pilipos 3:3. Next slide. Ganito ang ating mapapakinggan, mga kapatid. Sa Pilipos, next slide, ganito ang ating mapapasa. Sapagkat tayo ang pagtutuli, alam niyo mga kapatid, ang tinutukoy mo yung tayo ang pagtutuli, sila ang mga tunay na mananampalataya. Oh, na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Yahushua at walang anumang pagkakatiwala sa laman para maingatan ang pananampalataya natin, para makamit yung tunay na kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ano ang sabi? Sapagkat tayo ang pagtutuli, sila ang mga tunay na mananampalataya. Yan ang totoong tunay na tinuli, mga tunay na circumcised. Sino paano makikilala sila? Maiyang mga yan, silang mga nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos, na nagpupuri kay Kristo Yahushua at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Ibig sabihin, hindi na nabubuhay sa laman. Yan ang nag-iingat ng pananampalataya para makamit ang tunay na kapahingahan, kapahingahan ng kaluluwa. Saan po yan? Yan ay sa bayang banal na inilalaan ng ating Panginoon Diyos sa mga tao na sumusunod sa tunay at napapanahong aral sa panahong Kristiyano. Kaya nasagot ang ating paksa, ang ating sabat ay ang Kristo, sapagkat ang Kristo Yahushua ang siyang ating tunay na kapahingahan. Ang tinutukoy na magpapahinga sa bayang banal, tayo na nagsipagpagal para tayo mamalagi sa ating pananampalataya, sa ating pagiging iglesia ni Yahushua, makakamit natin ang kapahingahan doon sa banal na bayang inilalaan ng Diyos. Maasa kami na itong ating pinag-aralan ito'y nakatulong sa ating pong pangunawa tungkol sa sabat. Tumayo kayo, tayo manalangin. Salamat po, Panginoon namin Diyos.
sumasampalataya kami ng aming mga binasang katotohanan mo, Ama, ay nagsilbing liwanag sa aming mga isipan kaugnay ng araw ng pamamahinga na ito po ay patuloy na nagiging paksang usapan na pinagtatalunan ng mga tao. Ngunit gaya ng amin pong napatunayan na iniutos mo lamang sa mga Israelita na pinalaya mo sa magitan ng iyong kapangyarihan mula sa pagkalit sa Ehipto. Ngunit sa panahong Kristiyano, nang dumating na ang bagong tipan, ang lumang tipan ay napawalang bisa na. Napalitan na rin ang pagkasaserdote, ang aming saserdote, ang Panginoong Yahushua. Kaya nabago na rin ang kautusan na ito ay ang kanyang iglesia, itong isang taong bago, dahilan ng kanyang kamatay sa krus sa Kalbaryo. Ito ang kanyang tinubos, ang iglesyang kanya, na dito namin masusumpungan at matatamo ang tunay na sabat, ang siyang kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Kaya kung may sabat man para sa amin, ang aming sabat ay ang aming Panginoong Yahushua Kristo, sapagkat siyang aming tunay na kapahingahan, lalo pagdating niya sa alapaap para sa kanyang iglesia. Panginoon, yun ang aming pinakaasa-masa. Umaasa kami, pinagindapat mo pong aming pag-aaral, pinatawad ang aming mga pagkukulang, ang basbas ay iginawad mo na sa amin at iniingatan mo kami araw-araw sa anumang pandemya at karamdaman, salot na naglipanan na ngayon, maging sa kahirapan ng buhay. Sapagkat ang lahat ay buong galang namin hinihingi sa ngalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Maasa ko kami na tayo po ay nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa ating ginawang pag-aaral hanggang diyan na tayo po ay natatapos.